5 taon na nag-ipon ng ginto ang mga sentral na bangko para makaewas sa dolyar ng US. Pero ngayon, may isang bansa na gumawa ng kabaligtaran. At dahil dito, kinakabahan ang mga pandaigdigang merkado. Noong unang bahagi ng 2026, pinindot ng sentral na bangko ng Turkiya ang panic button. Ibinenta nila ang mahigit 8 bilyong dolyar na reserbang ginto sa loob lang ng 2 linggo. Hindi yon normal na kalakalan. Hindi sila nag-cash out sa pinakamataas. Nagmamadali silang maghanap ng paraan para mabuhay. Ipinapakita ng pagbebenta ng ginto ng Turkiya ang mas malalim na issue. Ang pandaigdigang pag-iipon ng ginto ay hindi isang sabayang pag-atake laban sa dolyar. Isa itong salbabida sa pananalapi para sa mga bansang gustong ipagpaliban ng krisis. At ngayon, ang tanong ay, kung ang Turkiya ang naunang nagbenta ng kanilang insurance policy, sino ang susunod? Kapag ang isang bansa ay nagsimulang ibenta ang isang asset na inipon nila ng maraming taon, kadalasan ay nangangahulugan ito na may seryosong problema sa likod ng mga pangyayari. Palala ng palala ang kakapusan ng pera. Lumalaki ang presyon at biglang ang bagay na binili nila bilang proteksyon ay siya rin kailangang ibenta. Yan mismo ang nangyari sa Turkiya nitong unang bahagi ng taon. Sa pagtatapos ng Pebrero 2026, ang Central Bank of the Republic of Turkey o CBRT nagbenta ng napakalaking 58.4 na tonelada ng ginto na nakakahalaga ng humigit kumulang 8 bilyong dolyar. At nangyari ito sa loob lamang ng 2 linggo. Pero simula pa lang yon. Pagsapit ng Abril, umabot na sa 128 tonelada ng ginto ang kabuuan. Para may larawan ito, nakapagbenta ang Turkey ng halagang katumbas ng halos 40% ng lahat ng gintong naipon ng bawat central bank ng mga umuunlad na bansa na pinagsama-sama sa buong taon ng 2025. At yan ang dahilan kung bakit kakaiba ito. Hindi karaniwan para sa mga central bank na ituring ang ginto bilang isang normal na pamumuhunan. Hindi nila ito binibili para habulin ng kita o gumawa ng panandaliang pustahan. Hinahawakan nila ito dahil kapag nagsimulang magkagulo ang lahat, ang ginto ay isa sa ilang asset na patuloy na pinagkakatiwalaan ng mundo. Ito ang katumbas ng isang emergency exit sa pananalapi at dumiretso si Turkey sa exit na yon. Hindi dahil gusto nila, hindi dahil may nakita silang mas magandang oportunidad, kundi dahil kailangan nila, at ang dahilan ay nauuwi sa isang bagay, ang Turkish lira. Sa loob ng maraming taon, ang pera ng bansa ay tuloy-tuloy na bumabagsak at kapag nagsimulang gumuho ang pera ng isang bansa, nagdudulot ito ng sunod-sunod na reaksyon na mabilis na maaring mawalan ng kontrol. Para maintindihan kung bakit, kailangan mong maintindihan kung ano talaga ang kinakatawan ng isang pera. Ang pambansang pera ay parang sukatan ng reputasyon ng isang bansa sa pandaigdigang entablad. Ang mga bansa na napatunayan ang kanilang sarili bilang maaasahan at mapagkakatiwala ang katuwang sa pananalapi ay mas madaling makaikayat ng mga mamumuhunan mula sa iba't ibang panig ng mundo. Pinapalakas nito ang halaga ng kanilang pera. Ang dolyar ng Amerika at libra ng Britanya ay magagandang halimbawa nito. Pero kapag nawala ang tiwala sa isang bansa, umaatras ang mga mamumuhunan. Bumaba ang demand para sa pera at nagsisimulang humina ang halaga ng pera na yon. Karaniwan, itong nangyayari kapag ang isang bansa ay nagpapalimbag ng sobrang pera, masyadong maraming utang, at may kaguluhang pampulitika o nakakaranas ng mataas na antas ng implasyon. At yan ang nangyari sa lira. Ang pagbagsak nito ay resulta ng iba't ibang salik, mahihinang patakaran sa pananalapi, labis na implasyon, pagkawala ng kalayaan ng CBRT, at malalaking kakulangan sa ekonomiya na hindi natugunan ng bansa. Noong 2020, ang isang Turkish lira ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 14 na sentimo ng dolyar ng US. Ngayon, ang isang lira ay mahigit 2 sentimo na lang ang halaga. Ang halaga ng mga pera ay tumataas at bumababa sa lahat ng oras. Pero ang sa Turkey ay mas matindi ang dinanas kaysa sa karaniwang pagbaba. Ilang taon na itong tuloy-tuloy ang pagbagsak at umabot na sa hindi pa nararanasang pinakamababang halaga noong 2026. Hindi lang ito masamang balita para sa lokal na ekonomiya ng Turkey. Nagiging malaking problema ito kapag sinusubukan ng Ankara na makipagkalakalan sa ibang bansa. Dahil halos wala ng halaga ang lira, parami ng parami ang mga bansa sa mundo na ayaw na itong tanggapin. Sa halip, kadalasan gusto ng mga trading partner na bayaran sila gamit ang US dollars. Kaya kailangan makahanap ng paraan ang Turkey para makakuha ng dolyar. Pero habang patuloy na bumabagsak ang halaga ng pera, bawat dolyar ay mas nagiging mahal bilhin. Noong 2020, mga 7 lira lang ang kailangan para makabili ng isang dolyar. Noong 2026, halos 50 lira na ang kailangang ibayad ng Ankara para sa parehong $1. Sa paglipas ng panahon, naubos ng Turkey ang kanilang mga reserbang salapi, lalong humina ang kanilang ekonomiya, tumaas ng husto ang inflation, at naging hindi nakaakit-akit ang bansa kahit para sa pinaka-optimistikong mga mamumuhunan. Gayunpaman, nagawa pa ring makaraos ng Turkey. Pero may nangyaring hindi kontrolado ng Ankara. Isang pangyayaring nagdulot ng matinding epekto sa buong mundo, nakaapekto sa pandaigdigang ekonomiya at nagbunsod ng matinding krisis sa ilang mga bansa. Ang digmaan sa Iran. Pagkatapos ng pambobomba ng US, binarikadahan ng Iran ang Strait of Hormuz, ang makitid ngunit mahalagang daanan ng tubig na dinadaanan ng halos 20% ng supply ng langis sa mundo. Halos agad-agad, tumaas ang presyo ng langis. Bagaman lahat ng bansa ay nakaramdam ng epekto, ang pinakamalaking pinsala ay naranasan ng mga bansang nitong umaangkat ng enerhiya, ang mga bansang umaasa sa pagbili ng langis at gas mula sa ibang bansa dahil hindi sapat ang kanilang sariling produksyon. Isa ang Turkiya sa mga bansang iyon. Sa katunayan, labis itong umaasa sa inaangkat na enerhiya. Kahit isa itong bansang kasapi ng G20 na may matatag na industrial na base, halos wala itong sariling supply ng langis o natural gas. Kaya lahat ng enerhiyang inaangkat ng Turkiya ay galing talaga sa ibang bansa tulad ng Rusya at Iraq. Hindi nagtagal, bawat patak ng gasolina ay biglang naging mas mahal kaysa sa dati. Para sa ilang bansa, kaya pa itong lampasan. Ang US ay nagawang umasa sa malawak nitong reserba ng langis at sariling produksyon para malabanan ng krisis.
Naramdaman pa rin nila ang epekto dahil tumaas pa rin ang presyo ng gasolina at enerhiya, pero may mga panangga silang nakahanda. Sa ibang mga bansa, ang ganitong mga sistema ay nakatulong para mabawasan ang pinsala. Pero ang Turkiya, higit na naapektuhan kaysa sa karamihan. Bigla nitong naranasan na hindi lang mas mataas na bayarin sa enerhiya ang kailangang bayaran agad, kundi pati na rin ang lalong humingi ng pera na pambayad dito. Habang tumatagal ang digmaan nang walang anumang diplomatikong solusyon, lalo pang tumataas ang presyo ng langis. At habang patuloy na tumataas ang presyo kada bariles, lalo pang lumala ang sitwasyon para sa Ankara dahil walang awa ang pandaigdigang pamilihan ng enerhiya. Mabilis silang gumalaw at hindi nagbibigay ng konsesyon kahit kanino. At tumatanggap lang sila ng bayad gamit ang isang pera, ang dolyar ng US. Hindi maaring maghanap ng alternatibong paraan ng Turkey o umasa na biglang gaganda ang sitwasyon. Kung gusto nitong magpatuloy ang operasyon at maiwasang tuluyang lumubog ang maghihirap na ekonomiya, kailangan nitong makakuha agad ng malaking halaga ng dolyar. Kung hindi, milyon-milyong tahanan ang mawawala ng kuryente, magdidilim ang mga ospital at hihinto ang sistema ng transportasyon. Hihinto rin ang daloy ng pagkain at iba pang mahahalagang produkto, babagsak ang mga industriya at malalagay sa panganib ang mismong pag-iral ng bansa. Nauubusan na ng oras ang CBRT, ubos na ang kanilang reserbang dayuhang salapi at ayaw talagang tumulong ng mga internasyonal na leader na pilitan silang tingnan ang natitira nilang tanging yaman para makaligtas sa mahirap na panahong ito, ginto. Ayaw talagang gamitin ng mga bansa ang kanilang reserbang ginto, pero sa pagkakataong ito, wala na silang ibang pagpipilian. Lahat ng mga gold bar na nakatambak sa mga international vault ng Turkey ay hindi na mukhang mga makinang na pananggalang at pangmatagalang imbaka ng yaman. Ngayon, sila na lang ang natitirang hadlang sa pagitan ng Turkey at ng tuluyang pagbagsak nito. Kaya ginawa ng Turkey ang tanging hakbang na kaya nito. Dito nagsimulang mabasag ang isa sa pinakamalalaking kwento sa pananalapi nitong mga nakaraang taon. Sa loob ng maraming taon, ipinilit ng mga komentarista sa pananalapi na ang mga umuusbong na ekonomiya ay bumibili ng libu-libong tonelada ng ginto bawat taon para sa isang dahilan, gamitin ito bilang sandata laban sa kanluran at partikular na laban sa Estados Unidos. Ang argumento ay ang mga bansang BRICS, kabilang ang Brazil, China, India, Iran at Russia, kasama ang kanilang mga kaalyado, ay hindi lang basta nagpoprotekta sa kanilang sarili, naghahanda sila para sa isang revolusyong pinansyal. Ayon sa teorya, ang mga bansang ito ay nag-iipon ng napakalaking reserba ng ginto upang makalika ng isang bagong pandaigdigang pera. Layunin nilang hamunin ang dominasyon ng dolyar at pahinain ang ekonomiya ng Amerika. Sa huli, mapipilitan ang mundo na pumasok sa isang ganap na naibang sistemang pinansyal. Isa itong dramatikong kwento, isang koordinadong plano upang wakasan ang panahon ng dolyar at lumika ng bagong kaayusan sa mundo. Pero hindi ganoon ang nangyari sa realidad. Ang teorya ng perang suportado ng ginto ng BRICS ay nagsimulang bumagsak dahil sa totoong nangyayari sa mundo. At ang ebidensya ay nakikita sa paligid natin, hindi lang sa Turkey. Dahil hindi lang ang Ankara ang nagbenta ng kanilang ginto. Ito lang ang unang pangalan sa isang lumalawak na listahan ng mga makapangyarihang bansa sa mundo. Ayon sa datos mula sa unang bahagi ng 2026, maraming ibang bansa, kabilang ang mga miyembro ng BRICS Alliance, ang gumawa rin ng hakbang para ibenta ang ilan sa kanilang reserbang ginto. Binasak ng Rusya ang 24 na taong rekord sa unang 4 na buwan ng 2026. Ang sentral na bangko ng Moscow ay nagbenta ng mas maraming reserbang ginto noong Abril kaysa sa alinmang buwan mula 2005. Naharap ang Rusya sa posibilidad ng pagbagsak ng ekonomiya dahil sa nagpapatuloy na digmaan laban sa Ukraine. Dahil wala nang ibang opsyon, ibinenta nila ang kanilang mga reserba. Sumunod din ang ibang mga bansa kung saan ang mga umuusbong na merkado ay tahimik na nagsagawa ng sarili nilang pagbebenta. Samantala, nanatiling tikom ang bibig ng China at India tungkol sa kanilang mga aktibidad na may kaugnayan sa ginto. Wala sa mga ito ang tumutugma sa BRICS conspiracy. Kung talagang sabik ang mga bansang ito na mag-imbak ng ginto para pahinain ang kanluran, bakit marami sa kanila ang nagbebenta ng daan-daang tonelada nito? Ang totoo, mas malala pa ito kaysa sa inakala ng mga conspiracy theorist. Ang mga naipong ginto ng 12-12 ng bansa nitong nakaraang dekada ay hindi talaga nakalaan bilang sandata para sirain ang kanluran o gibain ng dolyar. Hindi ito para sa opensiba, para ito sa depensa. Ang mga naipong ginto ay nagsilbing pansagip na pampinansyal. Napagtanto ng mga namumuno at ng mga sentral na bangko ng mga bansang iyon na marupok ang kanilang mga lokal na ekonomiya. Naiintindihan nila na maaring bumagsak ang kanilang mga pera balang araw. Napagtanto nila na ang isang pandaigdigang krisis ay maaring mas makaapekto sa kanilang mga sistema at mamamayan kumpara sa mga mas mayayamang bansa sa mundo. Kaya para muling makakuha ng kahit kaunting kontrol, bumaling sila sa ginto. Nagtago sila ng mas maraming ginto hanggat kaya nila para may masasandalan sila. Ang ginto ay nagsilbing safety net, ngunit unti-unti na itong napupunit habang tayo ay nag-uusap. Ang safety net ng Turkey ay mas maraming butas kumpara sa iba. Ngunit panahon na lang ang hinihintay bago mangyari ang parehong sitwasyon sa Africa, sa Asia, sa Latin America at sa iba pang lugar. Magkakaiba ang mga kalagayan tulad ng pagkakaiba ng sa Turkey at Russia. Ngunit pareho pa rin ang magiging resulta. Ang mga naipong ginto ay hindi na itatago, kundi uubusin na. Nang mawalan ng halaga ang lira at maubos ang mga reserba, ginawa ng Turkey ang pambansang katumbas ng pagsasangla sa pawn shop, isang palitan ng ginto para sa dayuhang pera. Dahil nung nilikida ng Ankara ang ginto nito, hindi sila naglabas ng 8 bilyong dolyar na halaga ng gold bullion mula sa kanilang mga vault at isinakay sa eroplano. Sa halip, ibinigay nila ang kanilang reserbang ginto sa mga international na bullion bank bilang isang uri ng collateral. Kapalit nito, nag-wire ang mga bangkong iyon ng bilyon-bilyong dolyar ng US papunta sa mga account ng Ankara para itong isang tao na may pera sa negosyo at mga
investment pero biglang kailangan ng cash para bayaran ng isang emergency na gastusin. Ayaw nilang ibenta ng tuluyan ang kanilang mga ari-arian, kaya dinadala nila ang isang mamahaling kotse sa isang high-end na sanglaan, ginagamit ito bilang collateral at umuwi sila na may dalang pera. Kapag gumanda ang kanilang kalagayan, babayaran nila ang utang at makukuha nila ulit ang kanilang kotse. Kung hindi, mapupunta na sa sanglaan ang kotse. Ganyan din halos ang paraan ng gold swap ng Turkey. Maaring mabawi ng bansa ang kanilang ginto pero kailangan muna nilang bayaran ang bilyon-bilyong na tanggap nila kasama pa ang interes. Dahil sa matinding pressure na nararanasan ng Ankara, maaaring mas madaling sabihin kaysa gawin ang pagbawi sa gintong yon. Pero kahit ano paman, hindi may kakaila ang kabalintunaan ng sitwasyon. Sa loob ng maraming taon, sinabihan ng mundo na ang mga bansang tulad ng Turkey ay nag-iipon ng ginto para pahinain ang dolyar. Ang ideya ay makakatulong ang ginto para tapusin ang pinansyal na dominasyon ng Amerika. Ngunit nang dumating ang krisis, kinailangan ng Turkey na ibenta ang ginto para makuha ang mismong dolyar na sinusubukan nitong takasan. Hindi ito naging isang pandigdigang pinansyal na revolusyon. Isa lang itong paalala na kapag naging seryoso na ang sitwasyon, bumabalik pa rin ang mundo sa parehong pera na pinagkakatiwalaan nito sa loob ng maraming henerasyon, ang US dollar. Ang nangyayari sa Turkey ay hindi lang nakahiwalay na krisis. Isa itong babala ng isang pandigdigang sistema na dumaranas ng lumalaking presyon. Isang malaking ekonomiya ng G20 ang napilitang iliquidate ang pinakamahalaga nitong reserba para lang matustusan ang batayang pangangailangan sa enerhiya. Kinailangan nitong gumamit ang pang-emergency na hakbang at ubusin ang ipon na inipon ng maraming taon, hindi para sa pagpapalago, kundi para lang mapatakbo ang mga pabrika at mapainit ang mga tahanan. Hindi yon normal. Hindi ito senyales ng isang malusog na sistemang pinansyal na gumagana ayon sa plano. Isa itong senyales ng isang sistemang nauubusan na dumaranas ng tunay na hindi pa nangyayaring kakulangan ng pandigdigang likwididad. Pero hindi lang Turkey ang nagsisilbing babala sa panganib. Dahil kung patuloy na tataas ang presyo ng enerhiya at mananatiling malakas ang impluwensya ng US dollar sa pandigdigang merkado, hindi mawawala ang problema. Mas lalo pa itong madalas na mangyayari. Ang ibang mga bansang kapwa sa pera ay nahaharap sa lumalaking utang, bumabagsak ng mga pera at wala silang magagawa kundi ibenta ang kanilang ginto. Ito ang mapayat na katotohanan. Ang malaking gold rush noong huling bahagi ng 2010 at 2020 ay hindi nagtapos sa isang bagong kaayusang pinansyal sa mundo. Sa halip, dinadala tayo nito sa isang matinding pandaigdigang hangover. Ang mga unang domino ng pambansang pagkabangkarote ay unti-unti nang bumabagsak. Ang mga safety net ay napipilitang winawasak at ang pandaigdigang makinarya ng ekonomiya ay mabilis nang nauubusan ng puwang para makamanyobra. Ang dolyar ang naging pangunahing pera sa loob ng mga dekada, pero ngayon ay naghahanap na ng alternatibo ang mga bansa. Panurin kung bakit maraming bansa ang tumatalikod sa dolyar para malaman ang dahilan, o i-click ang video na ito.